Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday ulit, May 25, 2026. So, maganda naman kahit papano yung galaw ng index natin. Nag-up siya ng 0.8%. No, umaga medyo mas mataas siya, no? So, medyo nag-pullback na lang siya ng konti. Pero at least, bumalik ulit tayo dito sa 6,009.38. So, medyo nauntog pa rin yung itsura ng kandila natin kasi meron pa rin namang net foreign sell. Hindi pa rin natatapos yung foreign sell ng market natin. Meron pa ring 229 million net foreign sell. Pero optimistic yung galaw ng market dahil doon sa mga balita na, ayan, syempre si Donald Trump pa rin. So sabi niya medyo malapit nang magkaroon ng kasunduan yung Iran at saka bandang US. Tapos nung Friday, maganda rin yung closing ng US market natin. Pero ngayon parang hindi siya gumalaw eh. So baka holiday sa US. So tayo naman sa trading day sa May 27, holiday naman tayo. So celebration sa Ramadan, di ba? So ongoing naman yung Ramadan kasi natin. Okay, so last Friday okay yung galaw ng US market. Europe okay din siya, and then majority ng Asia markets okay din po yung galawan. Si Bitcoin naman steady lang sa 77K yung kanyang movement. Okay? So dito sa Philippine markets, mix yung galaw natin. Maraming blue chips na umakyat o gumalaw ng konti kasi nga nagberde yung index natin, di ba? And then meron din mga pumitik. Ayan. So halimbawa, itong si TUGS natin, pangalawang araw na, lalaki ng galawan nito. So another 18.84% na galaw for today. Plus nung last week, di ba? So halos 30% na yung kanyang ginalaw. So si TUGS, wala naman tayong balita maliban sa parang okay yung earnings niya, di ba? Yun yung nakita ko sa kanya kanina. So meron siyang 95K net foreign sell. And then si dito, ayan, gumalaw mga ka-Ditonatics. Nag-up siya ngayon ng 7.32%. And then meron siyang 78K net foreign sell. Si HTI, so ilang araw? Pangalawang araw na rin to, no? So nag-up siya ng 5.34%. And then meron siya 14K net foreign sell. Tapos Felix Mining, mga mining yata umakit ngayon. Felix Mining, nag-up po siya ng 4.37%. So meron siyang, ilan ba to? 8 o 5.5 million net foreign buy. Ayala Corporation, ayan, mga Ayala stocks pumitik. So 3.42%, parang reversal din, no? So meron siyang 13.91 million net foreign buy. Tapos si Ali, nag-up siya ng 2.71%. So meron siyang 40.06 million net foreign buy. Ang first time nakita ko na may net foreign buy si Ali, and then yung index natin nag-up siya ng 0.8%. Okay? So hindi pa rin good sign kasi more than 12 billion pa rin naman yung net foreign sell na market natin. Ayan, so disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin dito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. At follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin, or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po sa viewers. May na pa rin tayo. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, mga risk management, and then basic learnings po dito sa markets natin. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptocurrencies, o crypto-related vlogs. Hindi ko nagawa yung assignment ko na vlog. So, medyo busy. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader, follow mo na lang po para updated ka sa post, or dito sa Facebook page. Tapos sa Twitter, konti lang din yung na-post ko dito. Ayan. So, no trading day po tayo sa May 27, Wednesday. Ayan. So, at least sa gitna, no, hindi shorten yung weekends natin. Okay. So, based dito sa galawan, ang pinakamalakas pala ay finance. So, 1.21%. Pero namula sa industrial, negative 0.25%. So, si mining, hindi naman ganun kataas, 0.68%. Okay? So, net foreign buy tayo na sell, ko buy na sell ng 238 million. Okay? So, hindi pa rin ganun kaganda yung turnover ng foreigners
STI, post net income after tax of 1.6 billion. Laki ng kita ni ano. Lalo na ngayon siguro no, mag-enrollment na. So foreign funds bought, BDO, BPI, East West, DHI, FPH, Meralco, SCC, Emperador, Ionix, AC, AGI, Costco, Ali, Robinson Land, SMPH, Now, Cebu, ICT, PHR, Bloom Plus, Wilcon, at saka si Felix Mining. So foreign funds sold, China Bank, Petrobank, ASEAN, AP, CREC, CNPF, DNL, GSMI, IMI, DMC, LTG, ERITS, DDMPR, Globetel, Converge, Web, Pure Gold, Robinsons Retail Packs, Antopax, ATFNI, Nickel at saka si OGP. So Casino Plus boost player protection with 1 billion surety bond. Pero si ano natin Plus bumagsak ngayon na 5%. Vista Rate declares regular cash dividend. BPI, ICE Blue Bond Float, PCC probes Bilyar Unit, share buyback si San Miguel Corporation at saka SMPH. RCR said mall assets are a key focus for future portfolio. Share buyback tayo SMPH saka si Fruit. Tapos yung mga dividends natin, palakihan natin. Malakas yung internet ko ngayon ha. Ayan, so Robinson Land, nag-drop to, di ba? 5% yata yung drop. So meron siyang 5% na dividends. I-reach naman yung kasunod, tsaka si Robinsons Retail, ASN, GGS, ayan. So check nyo lang po yung mga dates sa mga hawak nyo na stocks. Okay? So Cebu Pacific, taken delivery of new Airbus. Tapos, ano ba yan? Ito yung good news, di ba? So Trump says Iran deal largely negotiated would reopen Strait of Hormuz. Ayan. So yun yung optimism na market natin for today. And then si ICT shares gain last week after company secured 300 million loan to fund expansion with improving sentiment. Okay? So yun lang, konti lang talaga yung na-post ko. Di pa ako nakapanood ng balita sa Pilipinas mamaya after na vlog po natin. Okay? So patalasas ulit yung Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Double check mo na lang po ito. Okay? So punta tayo dito sa Galawan ng index. Naka-record ba tayo? Mamaya hindi. Okay, so gumanda. Gumanda yung chart natin, no? Pero tingnan mo, ilang beses siya nauntog malapit sa hindi nagbago yung ano ba nangyari dito? Nagbago yung ano ko, mga indicators. Okay, tapos adjust natin to ng konti. 3 pixel. Okay, so ganun pa rin naman, sideways na lang. Okay, at least mas maganda ng konti. Tignan no, kasi kung i-chart mo siya, downtrend yung ano, pinaka-peak ng mga indicators natin. Ito ang gamit natin is green. Yan. Okay? So anyway, sige, sabihin natin good vibes kasi majority ng may maraming blue chips na gumalaw. So 0.8% up yung index. 6,009.38 pero ito pa rin. 229.15 million net foreign sale. Pero gumaganda yung ano. So kulang na lang talaga kailangan natin ng net foreign buy kasi nag-RSI 50, 'di ba? Medyo lumusot ng konti. Nag-higher low din yung ano niya, yung RSI. Okay. Hopefully good news. So yung mga movers natin for today, so si Tugs, ayan, binomba. Pangalawang araw, panalo yung mga bumili na ito 18.84%. Tapos si Dito, finally, nag-bounce na nga talaga siya. 7.32% up. Si HTI, ito pag-usapan din natin. So 5.34%, kailangan overbought na. Felix Mining 4.37, Ayala Corporation 3.4, yung ganda yung galaw niya. Tapos si Cebu, gumalaw din pala 3.3, BPI 3.11, Ali 2.7, ayan breakout. Tapos si OGP 2.59 and lastly si BDO 1.91%. Okay? So mga bangko yung mga malalakas. So yung mga bumagsak si BREIT 7%. So dahil ongoing investigation, di ba? Tapos si Plus, ewan ko. So trap nga yung galawan niya, minus 5.48%. Robinson Land, so meron tayong ex-date na 5.7%. So kailan nag-drop? Nag-drop din naman.
ng 5%. Maynilad, awon ko. Akala ko ba blue chips na tayo dito. Minus 4%. Tapos si FNI, nag-drop din pala. Oh. Minus 3.85%. Nickel, minus 3.75%. Okay? So, yun po yung mga movers ng market natin. Silip tayo dito sa global market. Dito na lang. Okay, so walang galawan, no? Walang future. So, holiday. So, ito yung galawan ng Friday. Magaling galaw ng US market. Europe, okay din naman. And then, majority ng Asia is okay din naman siya. Ayan. Okay? So, dito sa crypto, steady lang tayo dito sa 77K. Ayan. Lumalaban naman si Bitcoin. Ethereum, 2.11K. BNB, 660. XRP, 1.36 Sol, 85. Dodge, 0.1. Okay? So, yun lang yung mga news sa global markets. Quick review tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Tugs. Okay, yung mga binobomba pala yung may mga kasunod na galawan. Laki ah. Ano ba meron dito? So tinitingnan ko yung earnings niya, annual negative 74%. Pero dito sa first quarter, nag-up siya na 61%. Pero 39 million lang naman. Anyway, binobomba si Tugs. So puro breakout pa siya, no? Okay. So next na resistance dito sa malapit na 0.88. So tignan natin kung mabutas natin 'yan and then meron tayong support. So ito yung pinaka-trading range ng kinagalawan niya. Ayan. Yan yung reference natin. Okay. Hopefully umabot pa 0.88 kaya lang kung wala naman balita. Ayan. So tignan nyo na lang. So nag-overbought na siya RSI 84. So parabolic yung galaw ng RSI at saka yung MACD natin, no? Diretso siya. Pero lakas ng volume niya, no? Solid po yung candle. So, nag-close siya 0.82, up siya ng 18.8% and 95 million net. Rather, 95.25 thousand net foreign sell. Okay? Next, mga kadito natics, ano na? Ayan, Kuya Kim, ano na? Ayan, so based sa galaw niya, okay, so nag-bounce na. Ito yung naging support natin, no? 0.8. So hopefully bumalik siya dito. Kasi ito yung previous resistance sa piso. So nag-close tayo 0.88 and then up siya ng 7.32%. So walang volume ng foreigner. 78K net foreign sell. Okay. So maganda yung RSI niya and then nagre-recover na rin yung MACD formation. Ano kayong catalyst? Technical bounce na. Okay, kasi tapos na yung balita ni dito natin. Hopefully meron pa. Next, HTI, parang galawang tugs din yung movement niya kasi pangalawang araw din na malakas yung kandila. So, yun no. Earnings din ba to? Annual negative 2, first quarter negative 66. Okay, so siguro ano lang ta sa mga traders natin binomba. Okay, so wala tayong balita din kay HTI. RSI 77, so overbought na. Double check mo na lang. Ayan, malay mo pabalik na nga to, no? Last time, taas din pala ni HTI eh. So, meron siyang breakout dito sa last week pa pala to. Sa 1.3. And then, ano ba to? IPO ba to? Parang hindi ko tanda nag-IPO to ah. Ayan. So, anyway, ang resistance na next is 1.48. Ayan. Ganyan na lang. Puntayin natin sa kanya. Okay? So, parabolic kasi yung mga indicators. Nag-up siya ng 5.34%, closing 1.38 and then 14K net foreign sell. Okay? Next, Felix Mining. Ba't kaya yung mga major na mining stocks natin bumagsak? Sina FNI tsaka nickel. Okay. May konting breakout sa support si Felix Mining. Hopefully dumiretso. Okay din yung RSI niya. So 50. And then nag-close siya 9.56 and then up siya 4.37%. So 5 million net foreign buy. Next, yung mga Ayala stocks. So makiat si Ayala Corporation.
So, technical bounce na rin siya after ng overbought. Ayan. So, tignan natin kung makasampa dito sa RSI 50. Pero okay ba earnings niya? Drop siya ng 4%. Kaya lang laki pa rin naman, di ba? 17 billion yung income niya. So, nag-close 460, up ng 3.42% and 13 million net foreign buy. Okay? So, resistance natin dito sa 500 pesos. And then lastly, yung bugbog na bugbog na blue chips natin si Ali. So, may good sign kahit papaano kasi meron siyang 40 million na net foreign buy, so close 15.92. May konting breakout din yung yung price action natin. Kailangan lalim na rin nito, no? So hindi pa siya nakalampas sa RSI 50. So bukas natin malalaman. So nag-close siya ng 15.92. Malit lang naman 2.71%. Kailangan ito yung maganda. So merong 40 million na net foreign buy. Okay? So may konting silip yung chart. So ewan ko lang bukas kasi holiday sa sa Wednesday, di ba? Baka ma-stall na naman yung galaw natin. Pero anyway, hopefully sideways na lang siya at hindi na downtrend kasi ngayon naglo-lower pa rin naman yung mga peaks na pinapakita ni PSC natin. Malalaman natin yan bukas ulit. Okay? So bago na tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.